Magandang araw mga kaidoks at welcome po muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na mga voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Paghina ng pag-iisip o pagkaantala ng hustisya, ang argumento para at laban sa pahayag ni Duterte na hindi karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Isang matinding usapin ang bumabalot ngayon sa International Criminal Court. Dapat sana'y magsisimula na ang confirmation of charges hearing laban kay Rodrigo Duterte, ngunit ito'y pansamantalang ipinagpaliban. Ang dahilan, ayon sa kanyang kampo, siya raw ay may cognitive impairment, isang kondisyon na maaring pumigil sa kanya na makaharap sa paglilitis. Totoo kaya itong hina ng isipan o isa lamang itong paraan upang takasan ang pananagutan? Sa edad na 80, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay humaharap sa isang critical na sandali sa pandaigdigang hustisya, isang sandali na nakasalalay hindi lamang sa bigat ng mga paratang laban sa kanya, kundi sa kung siya ba ay may kakayahang medical upang humarap sa paglilitis. Ayon sa depensa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dumaranas ng cognitive impairment, kabilang ang pagkawala ng memorya, kahirapan sa pangangatwiran, at paglabo ng oryentasyon sa oras at lugar. Ngunit sa puntong ito, may mga katanungang hindi maiwasang sumagi sa isip ng publiko. Totoo bang kapansin-pansin na madalas siyang makalimot sa kanyang mga pahayag at detalye ng nakaraan? Ang kanyang pagbulol o pagputol-putol ng pananalita ba ay simpleng dulot lamang ng edad o may mas malalim na senyales ng paghina ng isipan? Sa kanyang mga huling paglabas sa publiko, nakita ba talaga ang malinaw na senyales ng o normal lang itong iniuugnay sa isang 80 taong gulang? Kung siya ay nakapagsalita pa sa mga panayam at kaya pang magpatawa o magkomento tungkol sa politika, sapat bang basehan ito para sabihing hindi siya fit humarap sa paglilitis? Hanggang saan ang saklaw ng kanyang sinasabing kondisyon? Pansamantala lang ba o tuluyang nakakaapekto sa kakayahan niyang unawain ang mga proseso sa hukuman? Noong Agosto, nagsumite ang depensa ni Duterte ng kahilingan sa ICC na nagsasaad na hindi siya karapat-dapat na humarap sa paglilitis dahil sa lumalalang kalusugan. Partikular nilang binanggit ang diumano'y cognitive impairment sa maraming bahagi, kabilang ang paggalimot mahinang pagganap ng ehekutibo, nabawasan ang oryentasyon sa oras at lugar, nabawasan ang kakayahan para sa komplikadong pangangatwiran. Ikinakatwiran ng depensa na hindi na mababalik ang kanyang kondisyon at hiniling sa korte na ipagpaliban ang lahat ng paglilitis ng walang katiyakan upang masuri ng maayos ang kanyang kalusugan at upang matukoy kung makabuluhan siyang makikilahok sa mga proseso bago ang paglilitis. Noong Setyembre 8, pinahintulutan ng ICC ang pagpapaliban ng pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso, orihinal na nakatakda sa Setyembre 23, upang magbigay ng oras para matukoy kung si Duterte ay medically fit para magpatuloy. Nilinaw ng korte na ang pagkaantala na ito ay limitado lamang sa kung ano ang mahigpit na kinakailangan upang masuri ang kakayahan ni Duterte para sa pakikilahok. Hindi pa ito nagpapasya kung siya nga ay hindi karapat-dapat. Para sa maraming biktima at grupo ng karapatang pantao, masakit ang pagkaantala na ito. Mga taon ng diumano'y pang-aabuso, libu-libong buhay ang nawala sa kampanya laban sa droga at ang panawagan para sa pananagutan ay nakasalalay. Anumang pagpapaliban ay parang pagpapaliban ng hustisya. Sa kabilang banda, may tunay na pag-aalala. Kung talagang hindi maintindihan ni Duterte ang mga paglilitis, maala ang mga katotohanan o makabuluhang makilahok sa kanyang sariling depensa, mangyayari ba ang isang patas na paglilitis? Kung hindi, ang pagpilit sa proseso ay maaring lumabag sa mga pangunahing karapatan ng due process. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ang pahayag tungkol sa paghina ng pag-iisip ay tinitingnan ng may pagdududa. May mga takot na maaring gamitin ito bilang legal na taktika upang maiwasan ang pananagutan.
Mga argumento para at laban sa pahayag na hindi karapat-dapat. Para sa pahayag, ang edad ay hindi lang numero. Sa edad na 80, mas karaniwan ang paghina ng pag-iisip, mas kapani-paniwala ang pagkalimot, pagkalito at hirap sa pag-unawa ng komplikadong legal na argumento. Ikinakatwiran ng mga abogado ng depensa na ang kapansanan ay multidimensional, kabilang hindi lamang ang simpleng memorya, kundi pati na rin ang pangangatwiran, orientasyon, at executive function. Ang pagtiyak na ang isang akusado ay karapat-dapat ay nagpoprotekta sa katarungan ng paglilitis. Ang hustisya ay dapat para sa lahat, kabilang ang akusado. Laban sa pahayag, may posibilidad na pinapalaki ng depensa ang mga sintomas o itinatago ang mas kumpletong detalye para sa tactical na kalamangan. Ang pampublikong record ay binawasan sa maraming bahagi. Hinihingi rin ng katarungan sa hudikatura na ang mga seryosong krimen na di umano'y nagawa ay hindi dapat ipagpaliban ng walang katiyakan dahil sa hindi napatunayang mga pahayag tungkol sa kalusugan. Hindi pa nakakahanap ang ICC ng isang akusado na ganap na hindi karapat-dapat sa mga katulad na sitwasyon at bihira ang mga naunang kaso. Kasalukuyang katayuan at kawalan ng katiyakan. Hindi pa rin nagpapasya ang ICC kung si Duterte ay medically fit. Ang impormasyon tungkol sa kanyang issue ay lubang binawasan, kaya hindi alam ng publiko ang buong larawan ng kanyang cognitive status. Kung matagpuang hindi karapat-dapat, maaring suspindihin o baguhin ang mga paglilitis. Ngunit hindi ito automatikong nangangahulugan ng pagbasura ng mga kaso. Para sa marami na nanonood, may pag-aalala tungkol sa transparency, pananagutan, at pag-iwas sa anumang pagpapakita na ang hustisya ay ipinagpapaliban o ipinagkakait. Mga ka-edoks, totoo ba ang sinasabing cognitive impairment? Ayon sa depensa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dumaranas ng matinding paghina ng pag-iisip, pagkawala ng memorya, kahirapan sa pag-unawa, at pagkawala ng orientasyon sa oras at lugar. Sa edad na 80, hindi ito malayong mangyari dahil normal na tumataas ang posibilidad ng demensya o Alzheimer's. Ngunit maraming tanong ang lumulutang. Walang kumpirmasyon mula sa independenteng doktor. Ang ebidensya ay galing lang sa kampo ng depensa at karamihan ay tinakpan o redacted konteksto ng kaso. Sa harap ng mabibigat na kaso ng crimes against humanity, posible ring ginagamit ito bilang taktika upang maantala ang paglilitis. Pagkilos sa publiko. Sa ilang nakaraang talumpati at panayam, nakakapagsalita pa rin siya. Bagamat may mga obserbasyong parang malabo o ulit-ulit ang sinasabi, para sa ilan, normal ito sa edad niya. Pero para sa iba, indikasyon ito ng paghina ng isipan. Ibig sabihin, maaring may bahaging totoo pero maaring pinalakas din ang depensa para sa kanilang panig. Kung mapatunayang hindi siya kayang humarap sa paglilitis, maantala ang pagdinig. Hindi tuloy ang confirmation of charges hanggat walang malinaw na medical na resulta. Hindi mawawala ang kaso. Ang pagiging unfit ay hindi automatikong nangangahulugang wala na siyang pananagutan. Suspendido lang ang proseso. Posibleng may espesyal na hakbang. Maaring bawasan ang oras ng paglilitis, gawing mas simple ang mga tanong, o magkakaroon ng medical na gabay habang nakabukas pa rin ang kaso. Batay sa kasaysayan, bihirang-bihira sa mga international na hukuman na tuluyang hindi ipalitis ang isang akusado dahil lamang sa kalusugan ng isip. Para sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa giyera kontra duga, bawat araw ng pagkakaantala ay parang paghahaba ng kanilang paghihintay sa hustisya. Ngunit may isa ring mahalagang punto. Kung totoo ngang hindi niya kayang intindihin ang proseso, magiging hungkag din ang paglilitis. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga biktima, kundi para rin sa akusado na dapat may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Balansehin natin kung ito ba ay totoo o isang taktika. Kung totoo, isa itong makataong trahedya. Isang dating makapangyarihang leader na ngayon ay pinapahina na ng panahon at edad bago pa man masagot ang mabibigat na paratang. Kung taktika lang,
Isa itong malinaw na paraan para ipagpaliban ang hustisya at magdudulot ng pangamba na baka muling matalo ng politika at impluwensya ang batas. Sa ICC, sinusubok nito ang kakayahan ng hukuman na magiging patas sa pagitan ng awa at katarungan. Sa Pilipinas, ang mga taga-suporta ni Duterte ay maaaring gamitin ito upang ipinta siya bilang matandang inuusig ng banyagang hukuman, habang para sa mga kritiko, isa itong escape card para umiwas sa pananagutan sa kasaysayan. Anuman ang magiging desisyon, tatatak ito sa kanyang pamana bilang leader na hindi nakaharap sa paglilitis dahil sa karamdaman o bilang politiko na gumagamit ng kahinaan ng katawan upang ipagpaliban ang hustisya. Totoo man o hindi, ang isyu ng cognitive impairment ay may mabigat na epekto sa kaso. Kung tunay itong hamon sa hustisya kung paano papanagutin ang isang akusado na mahina na ang isip, kung hindi naman totoo at ito'y taktika lang, lalong sumasakit para sa mga biktima ang pagkaantala ng hustisya. Ngayon, nanatili ang tanong, si Duterte ba ay tunay na hindi na kayang humarap sa paglilitis o isa lamang itong laro ng oras laban sa batas? Sa bandang huli, mga ka-idoks, ang usapin ay hindi lang tungkol kay Rodrigo Duterte, kundi tungkol sa mismong mukha ng hustisya, kung siya nga ba'y tunay na hindi na kayang humarap sa paglilitis. Dapat igalang ang kanyang karapatan bilang tao. Ngunit kung ang sakit ay ginagamit lamang bilang balabal para makatakas sa pananagutan, lalong nadudurog ang tiwala ng mga biktima at ng sambayanang sa hustisya. Kaya't manatiling hamon sa ICC at sa buong mundo, paano titiyakin na ang hustisya ay hindi natitinag kahit pa ang panahon at kahinaan ng katawan ay humaharang sa daan? Sa tingin mo, totoo bang may cognitive impairment si Rodrigo Duterte kaya ipagpaliban ang ICC hearing? O isa lang itong taktika para maantala ang hustisya? Ano ang pananaw mo dito? Ipahayag ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!